Magandang umaga mga ka-praise! Isang sigaw naman po dyan. Ay, mukhang tulog pa po yung mga kasama natin dito. Isang sigaw naman para sa ating mga ka-praise! Yes, yun naman. Gising na gising naman pala. So, today is a very important day po because we will celebrate our Life Group Festival. So, pwede ko bang marinig ang mga pangalan ng inyong mga networks? Isigaw nyo naman! Ang lakas ng viral, no? Talagang rinig na rinig mo. Isa pa nga, isigaw nyo ang pangalan ng inyong mga networks! Yun, may pahabol pa. So, we will start our morning through a parade of nations to be followed by raffle. So siguraduhin po natin na sana po nakapagpalista po tayo sa ating raffle kasi after po ng parade of nations natin, magtatawag na po tayo ng ating mga winners. So i-ready lang po natin ang ating mga sarili. So mga ka-praise, our church is composed of 25 networks. At bawat networks po ay napakahalaga ang ginagampanan. Bawat network po ay nakikibahagi po sa ating Great Commission. Bawat network po ay bahagi po sa vision and mission po ng ating church. So as I call on the name of your network para sa parade of networks natin, pwede nyo ba silang i-cheer at isigaw lang ang pangalan ng inyong network? Okay po ba? Mga ka-praise, are you ready? Again, sisigaw niya ang pangalan ng network sila pag tinawag ko, ha? Okay? Are you ready, Praise Church? Okay, let us
introducing the next kings. At hindi po pahuhuli ang virtuous, nurturing, noble leader. Nanay para i-award yung yung prizes kasi galing po sa kanila to. Kaya ito po yung mga niya, 300. Okay, next Mac is si Delia D. Mactal from Root Network. Delia?
Network. Serwin Curibang. Selwyn Curibang. Serwin Curibang. Sorry. Yun o. Ang saya ng mga magulang. We have from Ruth Network, Nanay Raquel Katanghal. Okay. Isa na lang, Mac, bago tayo mag-proceed sa major prize. Okay? At ang isa po yun ay si from Jabez Network, Noel Masiglat. Okay, ang nanalo po ay si Kuya Noel ng huling 1,000 pesos po. Okay, Mac. Siguro sinatatay na ang pabunutin natin ang mananalo ng isang sakong bigas. Nasaan po yung pabigas ni Mayora? Ayun, nasa likod daw. Okay, Tay. Makakuha ng bigas, ano po? Okay, so para po sa ating napakasarap na bigas, ano po, 500 per kilo po ito. Nakakahinayang isaing.
Mapalad talaga. From Deborah, Angelica Bores. Tama? Ayan, Angelica from Deborah. Kaya lang anak, nadudunan sa likod yung bigas. Ano po? Ayan, ayan. Lang anak ha. Kay Kit mo kukuhanin, papasanin mo hanggang Arpapa. Ano ba? God bless, maaga ang Pasko sa Praise Church. Oh, watch out lang po kayo ha. May mga special surprise pa tayo sa mga sunod na linggo. God bless. Thank you, Jeff Anaka. Kaya Mac, sit back, relax, and be blessed. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Hallelujah! Pwede bang batiin mo yung katabi mo ngayon, ano? Ang ganda mo naman, Kung lalaki man yan, ang pogi mo naman, no? And syempre, welcome nyo naman yung mga life group natin na nandyan, no? Na naka-attend. Sabihin mo salamat kasi andyan ka. No? Handa na po ba tayong mag-worship sa Panginoon? Sino pong handa ng magpuri sa Panginoon ngayong umaga na to? Amen. Pwede po ba natin ipalakpak yung mga kamay natin? Hallelujah. Hallelujah. Sabi po no, sa awit 103 verse 21 to 22, si Yahweh nga ay purihin ng buong sangkalangitan. Kayong mga lingkod niyang masunurin kailanman, o purihin niyo siya. Kayong lahat na nilalang sa lahat ng mga Diyos, naghahari ang may kapal. O aking kaluluwa, si Yahweh ay purihin. Aawit po tayo ng panibagong awitin ngayon. Pwede po ba natin yung malakpak yung mga kamay natin? Hallelujah! Let's go! Nagpupuri sa'yo, sama-sama umaawit sa'yo, dakilang Diyos. Tunay ngang kay buti mo, pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama sumasamba. Minsan naman sama-sama nagpupuri sa'yo, sama-sama umaawit sa'yo, dakilang Diyos. Tunay na kay buti mo, pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama sumasamba sa'yo. Can we shout hallelujah? Hallelujah. Come on. Hallelujah. Hey. Hallelujah. 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 Nagpupuri sa'yo, sama-sama umaawit sa'yo, dakilang Diyos. Tunay na kay buti mo, pag-ibig mo
pagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama sumasamba. Ngayon naman po, atin nating purihin ang Panginoon. 1, 2, 3. Papupurihan ka. Papupurihan ka. Papupurihan ka. Papupurihan ka. Papurihan natin ang Panginoon. Papupurihan ka. Papupurihan ka. Papupurihan ka. Papupurihan ka. Itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama. Minsan pa po. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama sumasamba sa'yo. Wow! Pwede po ba natin tapikin yung mga katabi natin? Yung mga kaibigan natin, ano? Pwede mo bang sabihin, pwede mo bang i-share? Ang sarap maglingkod sa Panginoon ngayong umaga na to. Come on, share the favor of the Lord sa buhay natin. Hallelujah, God! Sige, atin natin papurihan ng Panginoon. Atin nating sambahin ng Panginoon. Hallelujah, God! Sige po, tayo pong lahat. Sasamba sa'yo. Come on! Sasamba sa'yo. Sasamba sa'yo. Sasamba sa'yo. Sasamba sa'yo. Sasamba sa'yo, Panginoon. Sasamba sa'yo. Sasamba sa'yo. Sasamba sa'yo. Sasamba sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama sumasamba. Ngayon naman, ibigay natin yung best dance natin sa Panginoon. Amen! Sasayaw sa'yo. Come on! Sasayaw sa'yo. Hey! Sasayaw sa'yo. Sasayaw sa'yo. Ating sayawan ng Panginoon. Sasayaw sa'yo. Sasayaw sa'yo. Sasayaw sa'yo. Hey! Hey! Sasayaw sa'yo. Sasayaw sa'yo, Panginoon. Sasayaw sa'yo. Sasayaw sa'yo. Sasayaw sa'yo. Sasayaw sa'yo. Itataas ang ngalan mo, Panginoon. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama sumasamba sa'yo. At atin pong sabihin, 1, 2, 3. Ang Diyos ay tapat. Naniniwala po ba tayo? Ang Diyos ay tapat. 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 Siya ay tapat. Kaya itaas mga kamay. Hey! At ito ay ikaway kay Jesus ating Diyos. Haring tunay. Sumayaw! Sumayaw at uminda sa awitin may galang. Problema'y kalimutan pagkat siya'y may kasagutan. Tayong lahat ay umawi sa tugtugin na kanangin.
sumayaw, tuminda, sa awitin may dala. Problema'y kalimutan, pagkat siya'y may kasagutan. Tayong lahat ay tumawi sa pagtubig makalangin. Ang Diyos Ama ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Minsan pa po natin awitin. Tayong lahat ay tumawi sa pagtubig makalangin. Diyos Ama ay papurihan, papurihan, kanyang pangalan. Papurihan, kanyang pangalan. Papurihan, banal niyang pangalan. Isa pong malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah, God. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tayo tapos. Ayan. Tayo po ay patuloy na awitan ng ating Panginoon, no? Sobrang buti niya, no? So, this moment, awitan lang natin siya ng buong puso, buong kagalakan. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo.
church. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung palakpak na deserve ng ating Panginoon, na malaking Diyos, na Diyos na buhay. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Patuloy po tayong manatili sa presensya ng Panginoon. Pwede po ba nating palakpakan ng Lord? Come on. Purihin natin siya. If you can utter words of praises to the Lord this morning. Father, we worship you. Come on, Praise Church. Open your mouth. Worship the Lord. Welcome the Lord in this place. Inaanyayahan ka namin, Panginoon, sa lugar na ito, God. No other name but your name, Jesus. Alam niyo po ba, church, recently, nag-decide po ako na basahin ng Bible from the beginning, and ginol ko po na matapos siya. Hindi pa naman po tapos, pero currently nasa 2 Chronicles po ako, and itong testimony po na ito, sinasabi ko kasi parang this was one of the best Bible reading experience I've had in my life. And isa po talaga sa pinaka-remarkable na buhay na nakita ko was the life of King David. Alam niyo po ba na itong taong ito, nagsimula talaga siya from the bottom. You know, a shepherd boy, walang-wala naman talaga sila noon eh. He was anointed, but when he was anointed, hindi naman siya naging hari agad. Saan siya bumalik? Doon, tending the sheep. You know, he was not a fighter yet, a soldier, not a king yet, not a royalty yet. Diba? And binalik siya doon sa pagiging shepherd boy. Now, alam niyo po ba na some years after, the first night or the first moment na na-establish na hari na talaga si King David, ang iniisip ni David, nung unang araw na matira siya sa palasyo, sabi niya, ako nakatira sa palasyo, pero yung Ark of the Covenant, the Ark of the Covenant po kasi, nandun po yung presence ng Lord that time. The Ark of the Covenant resides in a tent. Nakita niyo po yun? Sobrang nabigatan siya. Unang gabi niya, nasa templo siya. Imagine mo sa rurok ng kanyang tagumpay. Bilang isang hari, narating niya na to, di ba? Pero ang iniisip niya, yung presensya ng Panginoon na nasa tent lamang. And 2 Samuel verse 7, verse 5, sinabi po doon, go and tell, actually hindi niya pa sinabi direkta sa Lord, sinabi niya kay Nathan. Narinig agad ng Lord. Sabi ng Lord kay Nathan, go and tell my servant David, this is what the Lord says. Are you the one to build me a house to dwell in? Narinig agad ng Lord yung nasa puso ni David. Alam niyo po, hindi naman si David ang tumapos ng templo, di ba? Si Solomon naman po yun. Pero at the end of 2 Samuel, he purchased a threshing floor. Yun ang naging future na lugar ng templo. Imagine, gusto lang ni David ng templo. Yun lang yung burning in his heart that night. Pero later that night, the Lord responded to him with a covenant. Amen? Later that night, agad-agad, sumagot agad ang Panginoon. Intent pa lang po ito. Hindi pa po tapos. Hindi pa lumipas sa mga panahon, intent pa lang. Sumagot ang Panginoon. Binigay sa kanya yung Davidic covenant. He established his name. He established his lineage. He gave rest from his enemies. At syempre, naging yung pangalan ni David nagringan over the years. At sa dulo, sa kanya nanggaling si Jesus. Amen. So, kitang-kita ko po dito yung pagkakaparehas po natin sa kanya. Alam niyo po naman, di ba, currently we are trying to build churches, you know. We are aiming for 100 churches to 2033, right? Hindi po madaling gawin yan. Pero nakikita ng Panginoon yung puso natin sa panahong ito. Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Nakikita niya yung puso natin. Nakikita ng Panginoon yung humble beginnings po natin. Nakikita niya, pagod ka. Nakikita niya, you're giving your money, you're giving your efforts. You know, nagdo-double time ka in building a church. In sharing the word, in pursuing the Great Commission. Hindi po yan mawawala ng saysay. Amen? Amen, Praise Church. This morning, ang dalangin ko po, mangusap sa ating lahat ang Panginoon. Sinasabi niya, are you the one to build me a house to dwell in?
kung hindi pa po tayo sobrang na-embrace natin yung vision, this morning, why not we pray for it? Amen? If you are looking for a future, hindi ka sure kung anong gagawin mo, you are in a waiting season, you have problems, this is what the Lord wants you to do. You seek first His kingdom, and everything shall be added to you. Amen? Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat God for your vision, for giving us a clear vision, God, of what you wanted us to do. We are not really good at this, Panginoon. Pero God, yung sineserve po ni David na God is the same God that we serve even until today. And Lord, I pray that each and every one of us this morning, i-establish mo, Panginoon, ang aming mga ministry. I-establish mo, Panginoon, ang aming mga puso. Yung mga humble beginnings po namin, Panginoon, i-empower mo po kami, Panginoon. Pag-alawin mo po, Panginoon, itong desire na ito, na maipalaganap namin ng iyong word, to be your hands and your feet, Father. At ma-share namin ang good news to everyone, Panginoon. And then one day, you will tell us, well done, good and faithful servant. We are aiming for that, Father. This morning, Lord, tinataas namin ang iyong pangalan. Tinataas namin, Panginoon, lahat ng gagawin namin this morning. Continue to empower us. Empower mo po, Panginoon, na mag-preach sa amin today. Give Him His word, Father. Salamat, Panginoon, for everything. We honor you and we love you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's watch this video. Hello, I am Hannah Canlas from
Good morning po sa bawat isa. Parang sold out na po ako dun sa video. Parang yun na po yung laman ng ating sermon. Pero nakakatawa po. Sino po yung naka-red doon? Na-starstruck ako. Si Kuya El. Si Kuya El. Ayan. So, sige po. Ayan. So, good morning po sa bawat isa. It's nice to feel ulit po yung festival, no, vibe po sa ating church. And nakakatuwa po even po sa topics natin ng mga nakaraang linggo, no? Bumalik po tayo sa basic devotion, worship. Napaka-basic niya, yet very personal and napaka-foundation. And ngayon po, hindi naman po siguro natin kailangang ulaan kung ano po yung topic natin for today. And it is about life group. Okay? Sige. Alam niyo po, meron po akong story. Story talaga, no? Tay, ano ba yung life group festival natin na ginanap sa Grand Central? Hindi ko na matandaan. Actually, isa po yun sa mga life group festival na parang pinakauna. Nung mga una na yon, hindi pa po ako kasama sa primary 12 ni tatay. So wala po akong hinahawakan at hindi pa po ako hinahawakan. Kasi at that time, I was a resident. So parang every 3 days po, nag-change po yung schedule ko. So wala po siya talagang definite. Pero si Mama, at that time, parang may t-shirt nun, kulay white ata yun, nakalagay, I love my life group. Wala pa akong life group, pero may pambili po akong t-shirt. So, bumili po akong t-shirt. So, nakakatawa lang po kasi, alam niyo po yun, napakasaya po nung, na mood po nung, nung festival na yun. Pero ako po, nakadamit po ako ng t-shirt, pero wala po akong group. So, dumating yung time sa bandang dulo, sige, grupo. Sino ka grupo ko dito, no? So, parang, at that time, sabi ko, sabi kong gano'n, ang lungkot pala noon, no? Naka-t-shirt ka nga, nakalagay doon sa t-shirt mo, PCF I belong, pero wala akong kabilong, no? So, kaya sabi ko, hindi ako papayag na pag natapos ko tong residency na to, kapag natapos ko tong sa pediatrics, na hindi ako magko-commit at hahawak din ng grupo. And pagkatapos nga po nun ng residency ko, naalala ko si nanay, tapos na rin siyang, kinasal sila ni tatay, ang hinawakan lang ni tatay, lahat ng primary na babae, tapos transfer niya sa akin yung mga hawak niya. And sila Tin, sila Tef, and the rest is history. And I pray po, no, at the end of this sermon, makita po talaga natin yung importance ng life group as shared by other members po natin. And may we find a group na makonsider natin na we belong. Okay? Sige po. And actually, iba-iba naman talaga din yung mga season natin. May iba, kapag dating sa isang church, ay gusto ko may grupo din ako. Meron naman, sulit naman talaga na pag nag-church siya, makikinig lang ng sermon, sige, uwi na rin ako. Naalala ko po, 17 years old po ako nung una po akong mag-commit sa life group. Pero yung mga first 16 years of my life, iba-iba din po yung church ko. Parang kung saan mag-church sila mama, punta kami doon, tapos aalis kami, punta kami sa kabila. Para po talaga kami yung grasshopper. Parang hindi kami natanim, no? Hindi kami kasi naging committed, no? Attender lang. Or majority po sa atin, afraid ma-involve. Ano po ba yung mga excuses natin not to attend or have an LG? Minsan po, di ba sinasabi natin, it is an additional schedule to do. Totoo naman, no? Nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, minsan parang pagod ka na nga, hindi na nga kasya yung oras mo, tapos magla-life group ka pa, so kukuha pa ng oras. Minsan, ito karaniwan ito naririnig sa mga youth may mga nakikialam daw kapag life group, no? At minsan yung mga leaders daw, masyado naman itong controlling itong mga to. Yung parents ko nga, hindi ako pinagagalitan, no? Or minsan may mga iba rin na napunta na sa life group, tapos naisip niya na, ayoko sa life group kasi nalaman lang ang problema ko, hindi naman nila ako pinagpipray. Tapos maririnig ko, pinagchichismisan lang ako, no? The usual, di ba? And yung iba naman po, sinasabi nila, magastos daw, no? In reality, these are true excuses and pwede naman natin sabihin valid, no? Pero gusto ko lang po sabihin,
that having a small group is not a one-way direction. Hindi puro po ito bigay lang, no? And ang usually yung mga binibigay natin, actually, yun din yung mga bagay na natatanggap natin. Nare-reciprocate po yun, no? Actually, walang lugi. At usually, nakikita lang natin kagad yung mga sacrifices, pero hindi po natin alam na ibabalik po rin to sa atin at natatanggap din natin ng buo. Ito pong life group or small group, this is transferred from generation to generation. And very biblical po ang principle po nito, no? Hindi po to ginawa lang sa G12 kasi ang model po talaga nito is si Jesus. Sabi dito, Scripture shows that Jesus spent the majority of His earthly ministry in community. Napapansin niyo po pag nagbasa po tayo ng Bible, talagang si Jesus, may kakausapin siyang crowd, magsasalita siya doon, pero bigla siya mag-exit. Sino na yung kausap niya? At nag-explain siya. Sino po? Usually, disciples. No? Sabi nga dito, disciples. In fact, according to Eugene Peterson, 1/10 of Jesus' time was spent with a countless crowd. Therefore, Jesus restricted 9/10 of His time to 12 Jews of the community cell group. Kasi doon po talaga effective. Doon po talaga tayo nakakapag-disciple. Doon po natin na ibibigay lahat. Kaya nga maski si Jesus, kaya niyang pagsilitain ng personal, Peter, bakit ka nagiging ganyan? Kasi doon po talaga effective na nako-correct po natin at natuturuan natin ang ating mga hawak. And when we talk about po yung small groups, walang pinakamagandang description po kung ano yung ginagawa doon. Kundi balikan po natin yung sa Acts. Alam niyo po, nung binasa ko to, sabi ko, ang ganda naman ng ginagawa sa Acts, parang napaka-perfect pala nito. Ang sarap magkaroon ng ganitong community. Basahin po natin, mga Gawa 2:42-47. This is the Acts community. At ito po yung pinaka-basis talaga ng small groups. At I think kung ito po yung talagang pinaka-puso po ng ginagawa natin kapag nagla-life group po tayo, nag-small group po tayo, ito po yung magiging nating batayan. Siguro, katulad ng nakalagay dito sa dulo, at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga nililigtas. Kasi nakikita nila, nawiwin nila yung favor. Sabi dito, mga Gawa 2:42-47, nananatili sila sa itinuro ng mga apostol, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghang nagagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. Hindi takot po ito na negative, takot na positive. Sabi dito, nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya. Ayaw na nila maghiwalay. At ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Yung property nila is property for all. Ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinapamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. Sarap nun, no? Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng mga tao at bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Sige po, tayo po'y manalangin. Isaiah 55:11, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Lord, yung mga salita, Panginoon, na narinig po namin, Panginoon, and even the verses, I pray, Panginoon, na hindi po ito mawawala ng saysay. Lord, katulad nga na narinig namin verses, kung paano nagkakatipon-tipon yung mga tao at kung paano silang there is joy, there is generosity sa bawat isa. Lord, yun po yung may tatanim, Panginoon, sa aming puso. Holy Spirit, move upon this place. Hindi po kami uuwi, Panginoon, na walang natanim na salita na mula sa iyo. And we pray, Panginoon, na talagang sa paglabas po namin, Panginoon, lahat po kami ay magkakaroon, Panginoon, ng life group at patuloy, Panginoon, na lalago, Panginoon, sa iyong presensya. In Jesus' name we pray. Amen. So, grabe po, sobrang ideal po ng ating samahan noon, no? Sobrang genuine at sobrang evident po yung love. Panahon po ito ng New Testament.
pantay-pantay po sila at wala pong nakalalamang. Paano ba namang hindi? Dalawa lang daw po yung place na pinagdadausan nila. Isa sa bahay, araw-araw daw po silang nagtitipon-tipon sa bahay at araw-araw din po silang nagtitipon-tipon sa templo. Parang they can't get enough, no, ng kanilang pagkikita-kita. At at this point, ang sarap lang po na i-evaluate po natin yung ating mga small groups or life groups po natin. Bakit nga ba tayo nagkikita-kita? Ano ba yung ginagawa po natin pag nagkikita-kita po tayo? And sabi dito, description daw po ng small groups, ang ganda in verse 47, nagpupuri sila sa Diyos and they have the favor of the people. At bawat araw, idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga niligtas. Sobrang buhay po yung life group sa kanila. Kasi evident po yung love, no? Evident po yung sincerity. And ito po yung gusto ko sabihin, self-check lang po tayo. Are we still growing? Or nagplato na po tayo? Or nararamdaman ba natin na love tayo kapag nandun tayo sa small groups? Nakakatawa yung video kanina. Sobra naman talaga, no? Ramdam din naman talaga yung concern at pagmamahal sa bawat isa. And siguro gusto ko lang po i-share itong pinaka checklist po ito eh. Parang self-check. Nasa healthy life group pa ba ako? O yung ginagawa ko bang life group or yung purpose ko ba sa life group is healthy pa ba? Or sumusunod pa rin ba ako doon sa Acts community? Sige po. Napaka-baseline lang po ito. Kasi balik lang naman tayo sa ano eh. These are basics. Pero, yun nga eh, ang nakakatakot sa basic, baka sa sobrang basic natin siya, nawawala na po natin siya ng bahala at hindi na po natin siya napapansin. Sige, ang first po, 7 marks of a healthy small group. Napakabago pa po ng picture. Si Isa, naka-headband. Okay. Healthy small groups, study the Bible. Napaka-basic po ha. In Acts 2:42, ang sabi dito, nanatili sila sa itinuro ng mga apostol. Of course, alam natin, ano ba yung tinuturo ng apostol? Yun yung mga nasa New Testament, no? Pero wala pa pong Bible nun. Ang ginagawa lang nila, kung ano po yung tinuro ni Jesus, through oral culture, pinababa po ng disciple sa mga bago nakakilala sa Panginoon. So, ang ganda po na talagang dapat kapag nagtitipon-tipon po tayo, kapag nasa small groups tayo, pinag-uusapan talaga natin pangako ng Panginoon, mga kayang gawin ng Panginoon. Baka mamaya, minsan pagpunta natin sa small group, ang pinaka-pinag-uusapan, anong ladies chika? Baka mamaya iba na yung grupo natin, ano? So, yun po yung isang self-check natin. Ano po ba yung pinag-uusapan natin? And dun tayo sa pinaka-truth, no, yung foundation. Si tatay may ginagawa, di ba, although alam naman natin tuwing Sunday, iba po talaga yung kapag nagsisermon, pero minsan gumagawa siya ng guide questions eh. Para every Tuesday or sa life group natin, mas may guide tayo. Kasi, of course, kapag po sa congregational, hindi naman po lahat ng mga bagay na sinasabi ni tatay, naiintindihan natin. Minsan may mga tanong po tayo, and the life group or the small group is the very best platform po para pag-usapan yung mga bagay na nakakapagpagulo. So, sabi nga dun sa isa na basa ko, hindi po natin kailangan ng maraming teachings. Ang kailangan po natin, maraming application. No? So, sa pag-study po natin, kunyari kapag Sunday, mga ganyan, kuha po tayo ng mga teachings na makukuha natin. Kaya nga sa huddle natin, ano yung pinakatanong natin? Ano yung pinaka-take out mo? At paano mo to ma-apply? Okay? So, healthy small groups, study the Bible. Kapag po hindi na po Bible ang pinag-usapan, wala na pong verses, baka nakakakamali na po tayo ng community. Nasaan na ba ako? Small group pa ba to? Okay? Pag pumunta po tayo ng small group, na-empower po tayo at nare-remind po tayo ng mga promises na yan. Okay? Number 2, healthy small groups share life together. In the books of Acts, sabi po dito, early believers were devoted to fellowship. This means lahat po sila, sobrang serious po sila sa friendship, sobrang seryoso po sila sa relationship. And Jesus calls us to be committed to one another.
alam niyo po dito sa small groups, doon po natin talaga mapapractice po yung ganyan. Minsan sasabihin mo, introvert po ako, pero kapag naghalawa ka ng life group, nakakaya mo no? Nakakaya mo maging kasi ang kailangan mo lang talaga maging sincere sa love. Naalala ko po, nung first po na nag-start po ako ng, wala po akong hawak pa noon. Hawak pa po kami ni tatay. Birthday ko ata, meron po akong friend na in-invite doon sa bahay namin. Tapos, syempre, kasama din yung mga taga-church. No? Nakikita niya, iba-iba yung mga iba-iba po yung mga ages, pero nagkakasundo-sundo. Tapos parang nagkakatawanan kami, pero walang kailangan inuman. Alam niyo yun, yung pwede ka maging masaya at pwede kayang makakapag-discuss, pero napaka-healthy po ng conversation. Ang sabi niya sa akin, papauwi na lang siya. Paano ba masama sa grupo niyo? Sabi ko, mga 10 palo lang ang kailangan dito. Hindi naman to parang hazing, no? Pero nakakatuwa, no? Evident pala talaga siya. Kapag nakikita pong, ay, ang ganda naman ng samahan nito. Sobrang kaya nila maging totoo or mag-asaran. Pero syempre maging careful din tayo sa mga asaran. Pero nakakatuwa po doon. Sabi ko lang din talaga sa kanya, atin ka lang. No? At mararamdaman mo at makikita mo kung ano yung ginagawa dun sa grupo. And ang dami po dito, no? Sobrang, itong we share life together, sobrang personal experience po, no, na ang daming, marami po kaming mga pinagdaanan ni Marlon, especially po nun sa mga miscarriages. At sobrang evident po sa amin yun. Naalala ko, may isa po kaming mentoring lang kami nila tatay sa kanila nanay. At that time, 1 week pa lang po ata nawawala si Samuel noon. Tapos pinag-share ako ni nanay. Hindi na po ako nakapag-share. Naalala ko, umiyak na lang po ako noon. Tapos in the middle of the mentoring, bigla na lang si nanay, sige, ipag-pray na lang po natin si Ate Ja. At alam niyo po, sobrang sobrang ang ganda-ganda lang ng life group kasi yung mga bagay na bigat sa'yo, kaya mo siyang ma-half kasi nakukuha nila. Hindi na po tayo nakafocus sa pain. Pero nakafocus din po tayo sa tagumpay. At the same time, kapag may triumphs, nadodoble din po sila. Alam natin kapag may answered prayer yung mga kasama natin. Alam po natin kapag natupad na po yung mga bagay na pinaglalaban nila. No? Okay. And I'm sure kapag may healthy small groups, sobrang nararamdaman po natin na these are the people sent by God na talagang kailangan natin in this season. Number 3, healthy small groups remember Jesus together. Sabi sa verse 42 ulit, early believers devoted themselves to the breaking of bread. Pag sinabi pong breaking of bread dito, ito yung sa communion, no? Even though pala sa before or sa early New Testament churches, ginagawa po nila yung communion or Santa Cena sa small groups. And nakakatuwa kasi naalala ko si tatay noon, pandemic ba yun? Yung talagang ginagawa po natin yung pinaka communion through families, no? Through small groups. Kasi dito mas talagang mariremind po tayo ng love ni Jesus at the same time kung paano po siya nag-sacrifice sa atin. Mabilis lang po ito. Number 4, healthy small groups, pray together. Sa small groups po ba nagpapanalangin na ba kayo? Siyempre naman, no? Baka mamaya hindi na tayo nagpapanalaginan. In Acts 2:42, sabi dito, early believers devoted themselves in prayer. Itong picture na to, 2009 pa ata to no? Pinagpe-pray natin yung mga nasa envelope kay tatay. Yan. And ito naman po, picture po ito nung last Tuesday. Kasi po nagkaroon na po kami ng tithing, no, sa Obando. Pinagpe-pray po namin yung mga prayers po ng Praise Obando, no? Sa ating small group, sinuturuan po tayo na magkaroon din ng prayer with declaration. Kasi alam naman natin, even sa Matthew 18:20, ano sabi doon? For where 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst of them. Sa small group po kasi kaya po natin maging totoo. Tama po ba? Kaya natin sabihin na natatakot ako. Kaya natin sabihin na
ate, sobrang broken po ako ngayon eh. Tulungan mo ako kasi ang hina ko po. Tulungan mo ako kasi sobrang nagda-doubt ako kung talagang gagawin ng Lord itong pangako niya. And minsan talagang sobrang tapat din ng mga anak natin para sabihin, ate, pa-cover naman kasi hindi ko alam kung makakaya ko itong pinaka-struggle namin. So, in healthy small groups, we pray together. Number 5, healthy small groups are, ano to? Generous. In verse 45, sabi dito, small groups gave to anyone who had need. Ay, sorry. Sorry po. Ayan. Okay. So, small groups allow us to help each other with practical needs. Sabi nga po dun sa Acts, nakakatuwa, iisa lang po yung pinakapag-aari nila. Wala na siyang sariling property. Ang property niya ay property ng lahat. Kung sino yung nangangailangan, ibibigay po nila. Kaya nga sinasabi dito, ang healthy small groups ay sobrang generous. Sobrang pinapa-sensitive po tayo sa mga pangangailangan ng iba. Nung panahon po ng Yolanda, nung panahon po ng Taal, no, sobrang inactivate din ni tatay yung ating mga small groups. As well po nung Love Your Neighbor, nung pandemic. No? Ito po is picture namin nung time po na nag-medical dental mission kami, nung aming anniversary. Kasi nga nakikita po namin na yun po talaga yung pinaka-strength ng grupo namin. Pero nakakatuwa po, no, ang sarap na parang nagagamit yung pinaka-grupo mo para makapag-reach po ng pinakakailangan po ng iba. So, healthy small groups are generous. Kapag wala na po tayo ni-reach out, pag wala na po tayong tinutulungan na iba, self-check lang din po tayo. Number 6, healthy small groups worship together. In New Testament po, nakalagay dito, praising God and enjoying the favor of all the people. So, hindi po natin kailangan mag-worship every Sunday lang, no? Pwede tayo mag-worship kasama po sa ating mga small groups, or minsan lumalabas po tayo, pumupunta tayo ng mga prayer mountains, or sa prayer mountain, and even po sa ating mga solarium, okay? And the last but not the least, sorry po ha, healthy small groups witness together. Sabi po sa verse 47, the Lord added to their number daily those who are being saved. We are witnessing and sharing the gospel, and they are inviting others to join them. One of the proof po na ang small group natin is healthy is, katulad po ng tanong ko kanina, no, lumalago pa ba tayo? Nadadagdagan pa ba tayo ng bilang? So, kapag po nadadagdagan po ng bilang, it is good po. Ibig sabihin, we are healthy. And 7 po yan, ano? Ang sabi dito, ano po yung 7 na yon? Healthy small groups, study the Bible, share life together, remember Jesus together, pray together, are generous, worship together, and witness together. Basic po ito. Sabi ko, we all know the advantage of small groups. Ang tanong lang, are we still doing the right things? No? Ginagawa pa rin ba natin to? And alam ko, yung mga shinare ko, sobrang familiar, sobrang basic. Sabi ko nga, Lord, nahirapan ako gumawa ng sermon. Pero sabi ni God, ang galing lang sinabi ni God sa akin, di na, kung walang bago, ano ba yung ginawa sa'yo mismo ng life group? Ano ba yung ginawa sa'yo ng small group? Siguro 25 years na po ako mula nung mag-commit po ako sa sarili na mag-life group po. And hanggang ngayon po, nandito po ako sa inyong harapan. Hindi po dahil sa inano ko po yung faith ko po, no? Malaking bagay po yung ginawa ng small groups para mas lalo po akong maging committed. Sabi ko nga po, noon, para po kaming glass half per. Kung saan yun, saan tayo ulit? Doon ba tayo sa Tambunting o doon pa tayo meron pa kami, may choices pa kami, no? UN ba tayo o Tambunting? Meron pa kaming ganon. Pero nung
nagkaroon po kayo ng life group, parang, no, dito kami nakatanim, dito ako lalago, dito ako inaalagaan at dito ako mag-aalaga. So yun po yung napaka-importante. Ito po yung gusto kong, balikan. Hindi po yung kulay po namin, no? Alam niyo po, nung nag-start po yung, yung pinaka small group, ang tawag ni tatay nun, growth group eh. Sabi ko naman sa inyo, hindi rin ako yung una na, gusto ko magkaroon ng grupo. Isa din po ako sa tumatakbo. Si tatay, ang napaka-strategic ng pwesto ni tatay kapag po, nasa kabilang church pa po kami nun. Napaka-strategic ng pwesto ni tatay para mag-invite. Pupunta po yan sa may door. Pag kinamayan na kayo niyan, atin kayo mamayang 2:00. Kami naman ni ate, nandun sa kabila si pastor, doon tayo sa kabila para hindi tayo makamayan. Ayoko kasing, parang namin, ba yan, Sunday nga, di ba paghapon, pahinga mo na dapat. So, ang ginagawa namin, nakailang linggo ata nakatago kami kay pastor noon. Pero, dumating yung time, sabi ko, ate, try nga natin sinasabi nilang growth group. At that time, yung growth group po na yon, isa lang po yung grupo. No? Kaya babae or lalaki, si tatay po yung may hawak nun. Pero kapag po, parang yung huddle time na, may hawak na po sa amin si Nanay G, saka si Tatay Loy. Si Nanay G sa babae, si Tatay Loy sa lalaki. Ito po ay aming Christmas party. Ang saya namin dyan. So may tent lang kami. Christmas party po yan. Pero isa po sa maganda rin pala na ginagawa ng life group or small group, lumalabas po yung talent nyo. Kami na yung kumakanta dyan, ikaw na rin sasayaw, ikaw na rin ang aarte, no? Yun yung po yung nakakato. Kasi ang pinaka-groupings po noon sa church, kababaihan, kalalakihan, kabataan, bata. O kapag yung every week po yan, mag-iiba po yan. So, ito po yung early small groups namin. Nag-iisa po lang yan. Pagkatapos ng service, minsan si tatay, tara, punta tayong breakwater. Wala pa po kami sasakyan noon. Mag-jeep lang po kami, tapos bababa kami lahat. Doon lang po kami mag-enjoy. Doon lang po mag-share si tatay. Pero ang dami po natanim sa amin dyan. Ito na po, nag-change na in time. Kumuha po kami ng mga nursery, umatin kayo sa church. Parang pag nakikita mo po ng mga bata pa, sila Michael, sila Rocky. Yung mga anak dyan, may iba dyan, may mga anak na po, no? So, nakakatuwa po yan. Yan po naman, yung mga kabataan, green up na po kami. Meron na po kaming hawak. Dati may naghahawak lang sa amin. Ngayon may hawak na po kami. Basta sinabi, pag toilet train ka na, pwede ka na sumali. Hindi, joke lang. Kasi sobrang mga bata pa po ito, no? Pero dito tinuruan po kami, mas naging accountable po kami. No? Kapag may hinahawakan ka na kasi mas responsible ka na, mas cautious ka nang gawin yung mga gagawin mo kasi may sumusunod sa'yo. Kailangan mo maging malakas kasi may nakatingin sa'yo. Ito naman ang ginagawa nila tatay. Every Friday po, nagmi-meet po kami mga youths. Grupo-grupo po yan. Tapos every last Friday, meron po kaming quiz B. Bible quiz. Pag yan po yung mga kagrupo nyo, yung mga bata, magagalit yan pag hindi ka nakakasagot. Kasi, ate, ano ba sagot doon sa quiz? Sasabihin nila, hindi ko alam, nakalimutan ko. Bakit hindi mo alam? Magagalit. Mga pikon po kasi pag bata. Ayan. And it changed in time. Actually, ang life group po noon ay hindi confined sa isang room. Sige po, yung next pong slide. Hindi po siya confined sa isang room. Ito pong first picture na to, ito yung hindi namin malilimutan na one big fight. Ginawa po yan ng 48 hours. Ano ba? Tama ba? 2 days and 1 night. Papunta kayo ng bundok para mag-mission doon sa Botolan, tapos bababa ka ulit. Pagod na pagod ka talaga. Hingal ka na. Tapos, parang gutom na gutom ka na. Nalala mo, hindi ka pa pala pwedeng kumain kasi kayo rin pala magluluto ng pagkain mo. No? Pero sobrang trinain kami ni tatay dyan. Yung pangalawa po, yung sa dental mission po ito, no? Nagkasya po yan sa isang, Isuzu ni Ninong Boy. Ayan. Siksikan po kami dyan. Hindi ko alam kung ilan po yung maximum doon, pero hindi namin nasabi ko, para mabalambot yung yung natatapakan. Tao na pala yun. Kasi hindi na po kami kasya. Tapos ito po sa
Zambales, no? Sa Zambales Youth Camp. So, pag nilalabas po kami ni tatay, yung pinaka-life group namin, sobrang ano po, ito po, napaka-seldom lang po nito, pero lagi po yan October 31 to November 1. Pero sobrang ang dami pong natanim sa amin kapag mini-mentor at dinidisciple kami ni tatay. Ayan. At sa mga life group po natin, sobrang ang dami din naman talagang mga events, big happening po sa buhay namin. Kami po no, sa life group, kapag yung kasal, even sa mga prayers. Ito pong picture na to, ay, nasa na ba yun? Yung For Better Words. Yan po yung first time na miscarriage po ako. At sobrang damandama ko po yung pagsama po ng small groups. Kasi naalala ko po noon, ang pinakakwarto ko po noon, small private. Sabi po na nurse, hindi pa po pandemic doon, bakit pasok ng pasok yung mga tao doon? Parang nakaka-50 na ata doon. Pero wala naman lumalabas. Pero sabi niya, pero ang ingay nila, no? Parang, alam niyo po yun, kahit na sobrang malungkot po yung situation, kapag may mga kasama ka, napapagaang po, yun po yung isa po sa isang advantage po ng small groups, no? Ayan, yung pagdating po ni Jamaya, pati yung pandemic natin, nalagpasan po natin, yung mga mental health po natin, nalagpasan natin because of sa ano po, no, sa ating mga small groups. And I know, kaya kami nag-ugat, kaya po kami siguro nag-stay. Kasi inalagaan po kami ni nanay, ni tatay nang walang reservation. And maski po yung mga bata na hinahawakan po namin, yung mga anak po namin. Pag tinanong po, masaya po ba or mahirap yung small groups or mag-alaga? Mahirap naman po talaga, no? Pero higit sa lahat, parang sobrang special gift po siya talaga sa iyo ng Diyos. Nagkakaroon po talaga tayo ng extension ng family. And ngayon nga po, no, gusto ko lang po i-share yung ginawa po sa Obando. Katatanim lang po ng Praise Church Obando, di ba po? Pero sobrang gusto po namin silang ma-empower kasi napaka-importante po ng life. Kasi pinapansin po namin sa isang taon, kapag pumunta lang sila, uuwi lang sila, upunta sila, uuwi lang sila. Parang kailangan natin i-involve talaga po sa ating small groups. And ito po yung ang ating Ubando. Alam natin, the strength and foundation po ng mga bago nakakakilala, yung consolidation and discipleship. At nangyayari po yun sa ating small groups. Sige nga po, play nga lang po natin yung video. In a neighborhood po, no? 3 weeks pa lang po nung pagkatapos ng anniversary, sabi namin parang kailangan talaga nilang magkaroon ng life group po talaga at talagang maging firm din talaga sa schedule. And sobrang sipag din po ng team po natin sa Ubando, nakakatuwa itong mga batang to. Nag-invest po tayo, nilagay po natin sa vision script, no? Na gusto talaga natin pamilya. Ngayon po, meron po talaga tayong 8 no, na life group po sa Ubando. And nakakatuwa po kasi sobra po nila talagang na-enjoy. Ayan.
Huwag nyo nang basahin, haba eh, no? Pero sobrang na-enjoy po nila talaga yung mga ginagawa po ng life group kasi talaga mas nagiging intentional at the same time, mas personal po talaga yung approach. Driven by vision, no? And ito po yung gusto natin sabihin, don't miss po the opportunity na maging kabahagi po ng small groups. Hindi po kayo maliligaw. Yung 25 years po na kasama din po ako sa small groups, siguro din yun din po yung naging parang para maging directed ako, alam ko yung gagawin ko. At the same time, yung parang maski ikaw, tinanin mo sa isip mo, nako, mamamatay ako, gusto ko nagsisilbi at naglilingkod pa rin ako sa Panginoon. No? Dito, laging may kasama ka. Dito, laging ipapaalala na ang Diyos ang may hawak sa'yo at may nagmamahal sa'yo ng totoo. No? Hindi po totoo na pinag-uusapan ka sa life group. Dito, ginagawa dito, pinapanalangin ka. At may kasama ka rin lumaling habang sinisik mo si God. Sige po, tayo po ito mayon lahat. Celebrate lang po natin yung goodness ng Lord sa ating life group. Acts 2:46, sobrang favorite ko po ito nung sabi ko nung binubulay-bulay ko po yung yung pinaka topic po sa Acts. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their numbers daily those who are being saved. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat o God sa araw nito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, that you are sending family, Panginoon. Alam ko yung iba, medyo talagang natatakot humakbang para magkaroon ng grupo kasi nahihirapan sila magtiwala. Pero Lord, small groups are your gift to your people, Panginoon. Ito yung sa mga panahon na minsan gusto namin umiyak, pero Lord, nakakatuwa kasi may pwedeng yumakap sa amin. May pwedeng tumanggap sa amin kahit sino kami. Minsan nahihirapan kami, pero tinutulungan nila kami para ma-comfort din. At the same time, yung mga tagumpay na nararanasan namin, kaya namin siyang i-share. Kasi nakikituwa din po sila, iisa yung puso po namin. And I pray, Panginoon, sa bawat isa nandito, Lord, it's about time to revive, Panginoon, yung aming small groups. Lord, self-check niyo po kami. Kung may mga, kung yung love, yung sincerity, yung joy, nararamdaman pa rin namin sa aming small groups. And I pray, Panginoon, na hawakan niyo po yung bawat isa. May the small groups, tulungan po kami para mas lalo po kaming lumalim sa'yo, mas makilala ka at mas maitaas ka, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, O God. Alisin niyo po yung mga hesitation and this is the day of celebration, Panginoon, na talagang i-commit po namin yung sarili namin na talagang magiging masaya kami, Panginoon, sa iyong presensya, magiging masaya kami, Panginoon, sa paglilingkod at even sa paglakad namin sa iyo. At iuugat namin, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon, sa paglilingkod at sa aming commitment, Panginoon, sa pagmamahal sa iyo and even sa aming mga kasama, Panginoon. Salamat, O God, at patuloy ka maitaas sa aming buhay. Be glorified, Panginoon. Sa iyo pa, Panginoon, ang papuri. In Jesus' name we pray. Amen. Isang malakas sa palakpak po para sa Panginoon. Makaupo muna ho tayo. Let me share lang konting bagay. Nakakatuwa kasi yung journey ni Dr. Radja, po, laking small group din po siya. Okay, sabihin niya ho natin ito, sa small group, doon ka lalaki. Sabihin niyo nga po yon. Oy, nakita ko lang yan sa CCF. Grow big in small groups. Maganda naman po talaga yung may ministry, pero iba talaga yung may maliliit na grupong sinasamahan. Meron po ba kung kausap dito na yung bahay nyo, pinagdausan po ng small group or Bible study group? Meron po ba dito? Pero sino po sa atin dito yung bahay nyo po, pinagdausan ng shabu po? Nag-pot session. Mahirap po yun. Hindi po ba ang saya po nung
Natatandaan nyo, sa amin nga dati may Bible study pa eh. Kasi po dati, ang tawag pa natin, mga Bible study group. More on, pinatayan na ako ng ilaw, ano po? Ayan, ayan. Dati ho kasi hetero. Ang tawag pa natin heterogeneous po, ano yung magkakasama ang babae at lalaki. Ngayon po, homo sapiens na. Ano po, mga tao na talaga yung nagsasama-sama. Hindi po yung magkakagrupo ho talaga. Hindi po ba iba yung atmosphere pag galing ka sa Bible study? O sino po dito yung dati active ka sa Bible study? Na-imagine mo ba gaano kaganda ang buhay mo noon? Pero nung nag-isolate ka or nag-disconnect, hindi maganda ang buhay po natin eh. Parang mahina lagi agad na lumalaban po sa buhay. Kaya nga, very powerful yung senior po ni Dr. Radja para makita po natin ano yung nagagawa ng small group sa buhay. Hindi lang ko talaga basta pag-attend lang, kundi paano mo siniseryoso. Ako po, nung makakilala po ako sa Panginoon through Bible study din po, at laki ho akong Bible study din po. Kaibahan lang ho namin noon, araw-araw ang Bible study, Monday to Friday. Alas 5, takbuhan na ho kami. Alam niyo, remarkable thing po noon, hindi ako a-attend at hindi kami a-attend nang wala kaming memory verse. Eh, diba? Eh, ngayon niya may Jollibee na uma-absent pa eh. Dati wala akong mga Jollibee, matitindi po ngayon ang mga cell group. Ano po? Talagang star-studded po talaga, pero dati wala ho. Memory verse, naalala ko noon, wala na akong ma-memory verse na parang nahihirapan ako. Sa Revelation na ako kumuha at lumabas ang dragon, ano po, yung mga ganyan na. Kasi gusto mo talagang ano po eh, maka-attend lang ho talaga. So mga kapatid, small group is the backbone of the church. Alisin mo po yung small group, hindi ho tayo lalago. Kaya ho tayo lumago. Again, paalala ko lang sa iyo, ibang-iba ang buhay mo noon. Nung active ka sa life group, malapit ka sa Diyos. Sino sa inyo po dito yung napalapit sa Diyos nung hindi ka umaten sa life group? Mas maganda pala yung hindi nag-aaral. Eh pag ma-attend ako sa Bible study, marami kong chismis na nasasagap, ano po. So hindi naman po ganon. Merong isang lalaki po, no? Actually si Pastor Andy Stanley ito nagtanong eh. If you will choose, what will you choose? Attend worship service or attend small group? What do you think? If you will choose only one, what will you choose? Attending worship service or attending small group? Ang sabi po ni Pastor Andy Stanley, choose a small group. Wow, talaga? Kasi ang worship service may replay at marami kang pwedeng attenan. Ang small group, pag hindi ka naka-attend, wala nang replay. Hindi ka naka-attend ngayon, marami ho sa ibang churches, hapon ang service nila. Makakapunta ka pa ho. Pero wala ho kayong makikitang small group na laging may schedule. Kaya ito po talaga yung battle cry ngayon ng mga outreaches. Paano po ipapaloob kayo sa small group? Huwag ho nating katamaran ang pag-attend ng small. Kahit nga po Bible study, I highly encourage po talaga. Bukas nyo ho yung tahanan nyo po sa inyo pong family. Ano po? Kaya napakaganda kasi alam nyo po nung nag-small group po kami, especially sa primary mentoring, pag nakikita ko po yung mga mag-asawa, halimbawa, yun yan, sila Pastor Emer, sila MJ, Dr. Radja, sila Marlon, sabi ko, mula kabataan, nasubaybayan ko to. Hanggang sa magkaasawa sila, kami pa rin po yung magkakasama. Sabi ko, Lord, ang tagal mong train ang mga taong ito para mag-handle ng tao. Mahirap mag-alaga po ng cell group. Mahirap mag-alaga po kasi kulit ka ng kulit. Sinisin-zone ka lang, hindi uma-attend. Naalala ko tuloy yung cell group ng asawa ko po eh. Meron yung cell group po sa Jollibee. Yung 3 niya pong kausap, hindi umaten. Eh sabi ko, ba't hindi na lang si Jollibee ang ano mo? Yung talaga nakipag-usap ko, ano Jollibee, bida ba ang saya? Ano po? Huwag kang malungkot. Kung hindi man dumating, meron ka naman 3 kasama. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit.
O, let us pray together. Ano po? So, alam nyo ho, ang unang binibuild, pag may Bible study, yung leader mismo, ikaw yung napapalapit talaga sa ating Panginoon. Kaya nga po, nung makikita ko po ito, si Dr. Ja, saka si Marlon, nangarap na po ako noon. Sana, kahit hindi pa nila alam, kahit parang hindi pa nila naiisip, sabi ko, sana Lord, in the future, sana humawak din sila ng church. Kasi sila yung may karapatan na magturo at ipakita, hindi talo talaga kapag kinumit mo ang buhay mo sa ating Panginoon. Totoo po yun eh. Nagdo-doktor pa si Doktora Ja, ang hirap, ano po. Pero tinan nyo po, sineryoso ho nila. Ngayon po, mightily ginagamit sila sa Obando. At nakakatawa yung partnership. Ganun lang naman talaga, Doktora Ja, ang gagawin din natin eh. Yung ginagawa natin dito sa Tondo, yun din ang gagawin po natin sa Obando eh. Hahawakan ni Doktora Ja yung mga babae, hahawakan po ni Pastor Marlon yung mga lalaki. Ganun lang din po. The same principle, wala ho tayong iibahin. At ang kagandahan noon, dahil may pinagsamahan tayo sa loob, may pwede tayong ipaglingkod sa labas. Ngayon, nasagot ko na po yung dati kong matagal na tanong, bakit maraming simbahan hindi makapag-outreach? Sa loob pa lang, ang gugulo nyo na eh. Paano kayo makakalabas? Hindi po makakapag-outreach po yung magugulong simbahan. Yung sila-sila mo yun po, walang pakialam sa isa't isa. Marami pong simbahan, walang pakialam sa isa't isa. Ni hindi nga sila magkakilala minsan o kaya naman, hindi priority nila ang church. Kaya mga kapatid, tinatransfer lang natin ngayon. Yung mga kabataan noon, sila yung mga small group leader ngayon, at ang mga small group natin ngayon, sila yung mga nag-outreach ngayon. Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Wow, thank you God. Let me announce lang din po, this Sunday, October 29, inilalagay ho talaga ni God sa puso ko to. Hindi ho para sa atin. I want to honor all volunteers na mga outreaches. Yung mga ministry teams, doon na tayo sa Christmas. Pero ngayon po, first time nating i-honor Appreciation Sunday natin, October 29. Itong huling Sunday, tama ba? 29, dulong-dulo. So para mapaghandaan po natin, October 29 will be our Appreciation Sunday. Kasi training ano pa natin sa Sunday eh. Yung pinaka-super Sunday natin, we will make it special. Gusto nating i-honor, nakikita ng Diyos ang inyong pagpapagal, nakikita ng Diyos ang inyong paglilingkod, ano po. Kaya i-honor natin, i-bless natin, para ho kayo makasama, lahat, pumunta kayo sa outreach mamayang hapon. Kasama po namin kayo sa appreciation lahat. Ano po, pwede pang humabol, ano po. Makakatanggap kayo ng tigwa 1.5 na Coca-Cola, ano po. So sa mga kapatid, masarap yung naglilingkod sa Panginoon. Masdan mo yung naglilingkod sa Panginoon at hindi naglilingkod sa Diyos. Di hamak na mas maayos ang buhay mo. Oo, nakakapagod maglingkod, pero hanggat may hindi nakaluhod sa ating Panginoon, wala tayong dahilan para hindi tumigil. Marami kong nakikita dito, disaster ng matindi ang pamilya mo sana. Pero dahil lumalapit ka sa Panginoon at naglilingkod sa Diyos, pati pamilya mo nadadamay. Amen po ba tayo doon? Subukan mo namang gumawa ng mali, madadamay din po sa kamalian ang ating pamilya. Bakit hindi tayo magdamayan sa magandang bagay po? Please come. Join po kayo sa small group. Huwag ka lang basta umaten. Pangarapin mo rin po yung mga nasa small group, member, magiging mga leaders. At yung mga leaders natin, magiging mga outreach leaders po kayo. Amen po ba tayo doon? Malapit nang dumating ang ating Panginoon. Hindi po ako nananakot. The epicenter of the second coming is kung ano nangyayari sa Israel. Huwag niyong titinan kung ano nangyayari sa bansa at iyon na yung malapit na ang wakas. Hindi ho. Lahat po na may kaugnayan sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoong Yesus, ang lahat ng signs kung ano nangyayari sa Israel. Pag nakubkob na ang Israel, pag siya ay pinagtulungan, get ready. Malapit na po ang wakas. Kaya nga nag-announce po ang Praise Church by 2033. 2033 is
the birthday, 2,000 birthday ng church. 2,000 years na birthday ng church. Kasi namatay si Jesus Christ, 33 AD. So sa by 2033, doon din po isinilang after 50 days ng pagkamatay ni Jesus Christ, during Pentecost, isinilang ang church, ang pagbaba ng Holy Spirit. And the world is preparing for the 2,000 birthday of the church. Isang karanasan ko po at karanasan nating marami, ang hirap pumunta sa birthday nang wala kang handa maliban sa makapal ang muka. Hindi ba totoo po yun? Ang hirap, ang mabigat, wala ka nang regalo, ikaw pa pinakamalakas kumain at nagbalot. Eh kung birthday ng church by 2033, ano ang pinakamagandang regalo? Program, sayawan, awitan, pwede naman po. Pero ang pinakamagandang regalo, dahil si Jesus Christ namatay sa church, church din ang iregalo natin. Reregaluhan natin si Jesus ng 100 churches. Amen po ba tayo doon? Sana wag mong kalimutan, ipapa-reserve na natin to 100 churches by 2033. Ang Praise Church magagather sa Cuneta Astrodome. Kasama ang 100 churches at ibang mga network churches. Grabe ho, thank you Lord. Ngayon pa lang, Jeff, anak, talagang si Jeff, pag special event, at sila ni Mac, gusto ko pong makakita ng 1,001 boys choir. Kasama ron sa mga bulaklak, ha, Ate Susan. 1,001 boys choir with orchestra. Di po ba? Yung mga may nagbabayolin, ano po? Popropopot mo ganyan. Yung talagang ano? Yung talagang swabe at maganda ho talaga. Nakita nyo po ang gagaling ng choir natin? Mga kapatid, if you want, ako na rin po magsasabi, kung may mga nililid din po sa inyo dito, alam nyo po ba na mga outreaches natin nagpupunta po kanya-kanya ng gastos? Ganyan lang kamahalan Diyos. If the Lord is leading you, just be part. Ako, hindi ako nakapag-outreach, pero I can support an outreach. Kung may itatayo ho kayong business, pwede nyo po bang gawing ka-partner? Sumuport ko kayo ng isang outreach. Huwag ho lang tayo magpayaman. Marami nang gumagawa noon, pero grabe po, ang Diyos sa biyaya niya, ang gawain ng Panginoon ay uusad at uusad. This coming Sunday, 22, ipapanganak na po ang Praise Church Santa Maria. At bago po talaga sumugod siya, kami po pupunta muna ng Prayer Mountain, just to pray. Bigyan natin ng magandang launching. Ano po, kahit sumusugod na yung binangonan, bibigyan natin yan ng magandang launching pa din. So kami po, launching na po sa 22. Then Lord willing, next Sunday, hihilingan ko po. Hindi ko nagawa ito sa iba, pero yung Santa Maria, bago sila sumugod, ipagpe-pray at isesend muna natin ng church. Amen? Nagsimula sa maliit na Bible study, naging simbahan, gumapang. Kapag nakakakita ako ng mga mag-asawa na solid, pwedeng humawak ng church ito. Kaya ngayon po yung mga ikakasal ko, hahawak po ng mga outreaches po yan. Yan na po yung counseling ko sa kanila. Thank you, Dr. Raja. Thank you, Dr. Raja. Thank you po sa Bautisa. Kung wala pa po kayong cell group, pero may ministry kayo, join cell group. Iba yung mahihirapan ka mag-backslide pag may small group ka. Mahihirapan kang lumayo sa Diyos pag may small group ka. Pikit nga ho tayong lahat. I want to pray lang po yung ginagawa ni God sa Obando, Praise Church Obando. Father God, thank you for the leadership of Pastor Marlon and Dr. Raja. Maaring hindi nila naisip na, Lord, hahawak pala kami ng church. Pero sa isipan mo, matagal mo na nakikita. Dahil nagtapat sila sa maliit, pagkakatiwalaan mo sila ng malaki, O Diyos. I speak life, provision, and great breakthroughs, O God, sa ginagawa, Panginoon. Isa ang Praise Church Obando sa unang makakapag-establish ng 100 disciples, O God. Makakapag-baptize ng 100 disciples, O God. Magkakaroon ng solid na 24 leaders, O God. Magkakaroon ng 3 outreach, O God. At magkakaroon ng budget na 1 million pesos, O God, para sa gawain ng Panginoon. So thank you so much, O God. Sa bawat isang narito, tulungan niyo po kaming lumaki sa pagkakaroon ng koneksyon
sa small group, O God. Thank you so much, O God, and help us, O Lord, din na i-appreciate talaga ito mga naglilingkod, grabe nagseserve sa iyo para dalhin ang mabuting balita sa mga taong wala pang pagkakilala sa iyo. Father God, i-bless niyo po lahat ng mga outreaches namin mamayang hapon. In Jesus' name, amen at amen. Isang malakas pa hong palakpak para sa Lord. Hallelujah. Tawagan na po natin si Zacchaeus, na siyang magko-collect ng ating offering. Kumusta ka, Kim? Sige po, punta na po tayo sa other ways ng worship natin sa Lord. So, which is yung tithes and offering po. So, taas lang po ng kamay yung mga wala pang envelope para po mabigyan tayo ng mga ushers. Andiyan po yung ushers to give you yung envelopes po natin. Sige po, habang nagbibigay po ng envelopes yung usher, so yung tithes po, quick explanation lang ng tithes. Yung tithes po is yung 10% ng income natin or yung nakukuha natin. Tapos, yung tithes po, hindi po siya yung tira-tira. So automatically, pag dumating yung income, 10% bawas na po agad. Hindi po siya unang kinukuha yung savings, hindi kinukuha yung pambayad sa mga kuryente, sa bahay. Kundi yung tithes po talaga agad yung una nating kinukuha dun sa income po natin. So, ayun po, sa mga hindi pa po nakakaintindi ng tithes talaga or hindi pa kinakausap ng Lord, okay lang po, wag po tayong magbigay. Pero dun po sa mga kinausap talaga ng Lord to give their best na tithes, let's do so po. So, bago po tayo mag-pray, lagi po nating tatandaan, every time na binibigay natin yung best natin para sa Lord, hindi po papayag ang Lord na hindi ibigay yung best sa buhay po natin. Sige po. Lord, maraming salamat, O God, sa araw na to. Maraming salamat sa mga napakinggan namin. Maraming salamat din, Lord, sa opportunity to give our tithes sa iyo, Panginoon, O God. Lord, wala kaming inaasahang ibabalik mo, Panginoon, O God. Binibigay lang namin to with a joyful heart, Panginoon, sa iyo kasi alam namin deserve mo ito, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo lahat ng papuri. In Jesus' name, amen at amen. Sama-sama
sabay-sabay po natin basahin tong verse po, no? Sabi sa Luke 10, verse 19, "Look, I have given you authority over all the power of the enemy, and you can walk among snakes and scorpions and crush them. Nothing will injure you. In the name of Jesus." Amen? God has given you the authority. It doesn't matter kung madami ka bang pera o wala. Or mahirap ba na may mga pinagdadaan ka ba ngayon or nasa rejoicing season ka. Pero God is telling you that you have the authority to speak life to your family, to your life group. Kung gusto mong mabuhay ulit yung life group mo, no? Talagang this moment, we shout Jesus. We speak the name of Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, God. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus come on, praise Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, hallelujah, hallelujah. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is love. Break every stronghold. Hallelujah, Lord God. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Let's sing. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. Hallelujah, Lord God. We worship you, God. Hallelujah, God. Thank you, God. Hallelujah. Ganito po natin yung kamay natin. Tanggapin niyo po ang pag-ibig ng Diyos Ama na nagsasabing, "Anak, mahal na mahal kita at hindi kita pababayaan." Ikaw na dumaraan sa marami mga problema at kabigatan, tanggapin mo ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus. Ililigtas ka ng Diyos sa mga problemang kinakaharap mo. At walang darating sa iyong bagyo na hindi mo mapagtatagumpayan. Ikaw na may malaking pangarap at gustong maabot sa Panginoon at maraming mga bagay na gagawin, tanggapin mo ang pagsama ng banal na Espiritu na siyang tutulong sa iyo na matupad ang iyong mga pinapangarap, na siyang tutulong sa iyo na magkaroon ng katuparan yung mga pinaplano mong maganda at sa kapurihan ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos, ikaw na nagmamahal sa Kanya. Pagpalain ka ng Diyos, ikaw na tumutulong upang lumawak ang kaharian ng Diyos. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon sa ano pa mang bagay. Thank you so much, oh God, and we honor you, we love you,
And we give you all the praises, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen at amen. Malakas sa palakpak ibigay natin sa Panginoon. Thank you, God. House light, please. House light, please. Hallelujah. Sa group huddle nyo, eto lang po, hindi magsasalita ang life group leader. Kayo naman pong miyembro ang magsalita. Just appreciate them. Can I hear amen? O sige po, go to your life group po and just encourage nyo naman yung mga life group leader nyo po at sila po ay pasalamatan. Okay? Don't forget, yung last Sunday natin, ano po, October 29, ano po, will be our Super Appreciation Sunday. Okay? God bless you po. God bless you.